This is Travel and Happiness and welcome back to my channel. Yay! For today's video guys, ayan makikita ninyo na may bago tayong tawag dito, in-on-grid, in-on-grid natin itong bago na ito. Kasi nung nakaraan nag-video tayo ay nandito tayo sa may end natin na project. Ito yung sinasabi ko sa iyo yung video natin nakaraan ng end ng project natin, pero dinugtungan natin ito ng 60 meters dito sa may dulo. Kasi yun yung sabi nung ng engineer at saka nung taga-province na magdudugtong tayo simula dito sa dugtungan ng ating kalsada. Kasi nanggaling tayo 'di ba dito sa may ito yung pinaka-end natin na binidyo natin nakaraan. So ito yon yung end natin ng kalsada. So dumugtong tayo ng 60 meters hanggang doon sa may baba. At itong nakaraang linggo lang natin ito ginawa kasi para itong Lunes bubuhusan natin itong kalsada na ito. Tapos mga 15 days pag nabuhusan na itong kabila na naman para dalawa na sila ulit, double na natin itong kalsada para mas mabilis nating magamit yung kalsada So ituturo ko kayo guys, nandito tayo sa pababa. Kasi tawag dito, pina-on grid na natin itong kalsada na ito. So pina-on grid na natin sila. Tapos makikita ninyo yung formas tuwid diyan hanggang doon sa may baba. Napurmasan na natin sila ng itong sa may gitna. Ang ibig sabihin sa may gitna, ito yung inner formas, inner formas pang gitna, so ito yung sa labas na ginagamit natin naman na formas is outer, ang tawag diyan sa amin, outer. So nagformas tayo ngayon dito sa may kabila kasi itong kabila para daanan naman ng mga sasakyan. So pag natapos natin itong buhusan itong part na ito, after 15 days or susobra pa, pwede na natin buhusan yan sa may kabila. So samahan nyo ako guys. At ayun, na-on grid na nga ni grader itong area na ito. So ang kasi usapan is 60 meters. So malapit na tayo doon guys sa may culvert sa may baba. Yan, lakad tayo dito sa may pababa guys kasi at napa-on grid na natin itong parang Biyernes yata yun. Biyernes natin yun napa-on grid itong kasada na itong sa may gilid natin. Ito, napa-on grid na natin. Susunod dito sa may kabila. Kasi ito sa may kabila tayo, may malaking puno yan dyan pero natanggal na natin. So itong formas na sa may gitna hanggang doon siguro sa may dulo naman ng natapos nating project is 60 meters. Siguro mga ilang rin ito, ilang 4.5 kasi kada niyan may span yan, yung kasada natin may span. So ang kada span is 4.5 meters. So siguro sa 60 meters papatak siya ng mga sobra 10 mga 4.5 hanggang makaabot siya doon sa may 60 meters. So lakad pa tayo dito guys sa may baba kasi makikita naman ninyo yung bubuhusan natin sa Monday. Ito yung bubuhusan natin sa Monday, itong kasada na ito para magawa na natin ito. Kasi yung sa may kabila, dyan dumadaan yung mga sasakyan. Kasi na-prepare na natin itong area na ito para buhusan natin sa Monday. So Lunes, aantayin natin yung engineer at saka yung yung nagabantay dito sa ating sa buhos, mga taga-province. So yun. At maganda na yung yung panahon, mainit tara. So grabing pawis ko nga guys, di ba? So ayan, napa-on grid na natin at saka ready to pouring na tayo sa Monday.
So yan, hanggang dito guys sa may baba. Simula doon sa may ano pala, sa may dugtungan, yung nilagyan natin ng formas, susukat ka ng 4.5, tapos 4.5 ulit, tapos 4.5, basta hanggang 4.5 hanggang sa makaabot ng 60 meters guys. Kung lumampas man siya or may iwan na 3 meters or 1.5 meters, mga ganyan, pasok pa rin yun siya guys. So at ayun na nga, itong kabila, sandali na lang din yan. Pag nabuhusan natin itong kabilang to, simula doon sa may dulo hanggang dito sa may end din natin, ano na lang yan, konting brush na lang ito, yun sa may kabila na ito, konting brush na lang yan, yun sa may kabila na yan. Tapos konting hilamos na lang ba ang tawag dyan, hilamos, sabay preparation na rin for pouring PCCP guys. So nandito tayo, malapit na tayo guys sa may baba. Yan, malapit na tayo sa may baba. So dito sa may baba, nandito yung ano, yung bagong end natin na hanggang 60 meters guys. So dito yun yung hanggang 60 meters. Simula doon, medyo malayo-layo din, di ba? Medyo malayo-layo simula doon sa may dulo hanggang dito sa may center line ng 60 meters guys. Tapos nagpasubra pa tayo ng linis dito sa may kabila. Yan, nandito tayo sa may baba. Kasi itong baba na ito ay may culvert dito. May culvert. Dito tayo nag-iigib ng pangbuhos natin sa may ano, sa kalsada. Pero patuyo na rin yata. Dito tayo nag-iigib guys ng ano, ng pambuhos natin sa kalsada. So dito yun. Medyo ano siya, may tubig pa rin. Yan. Dito tayo nag-iigib ng panghugas ano natin, ng pang buhos natin sa kalsada. Dito sa may kabila. Tapos itong kalsada sa may kabila, ganito siya kalapad nung una talaga yung kalsada natin. Pansin nyo guys, di ba? Ganito kalapad yung dating kalsada, yun nandoon sa may taas. So isipin nyo guys, dalawang tricycle lang yung magkakasya dito sa daanan na ito. So nung ano na siya, nung bubuhusan na natin o na preparation na natin, kailangan natin siyang i-widening para maglapad yung kalsada at maging katulad na siya nito sa may kabila. Yan. So yan, di ba? Mas malapad na siya guys, tignan. At pag nasimento na natin itong yung kabila na yan, tapos susunod na natin ito, yan, di mas malapad na siya hanggang sa makarating siya dito. Biruin nyo guys, itong kalsada na ito, itong kalsada na ito, ikumpara nyo doon sa may taas. Pag nalagyan na natin siya ng kalsada hanggang dito, tapos hanggang doon sa kabila, mas malapad na siya. Pero doon sa unahan guys, meron na doon gumagawa. May ibang ano rin, ibang construction. So balik tayo dito guys sa may taas. Yan. Balik tayo dito sa may taas. So malapad na talaga siya. 'Di ba? Mas malapad oh. Isipin niyo guys, mas malapad kaysa dito sa may kabila na ito. 'Di ba? Ang magkakasya lang dito is mga dalawang tricycle lang, pero pagdating dito sa may kabila, hindi lang dalawa, mga apat o limang laki ng tricycle yung pwedeng magkasya diyan. 'Di ba? So napakalapad guys ng ng ginawa nating bagong kalsada para dito sa Barangay Ukayan, Rio Tuba, Batarasa, Palawan. Yan. So lakad tayo dito, paakyat tayo dito sa may taas. Yan, lakad tayo ng konti. Ano ko naman kayo dito sa may kabila kasi bawat ano pala niyan, lalagyan natin ng ng pin para hindi siya magbaklas doon sa may kabila. Ito, lalagyan pala natin ito guys ng kada nito, lalagyan natin siya ng signboard na this way kasi doon dadaan sa may kabilang kalsada yung mga sasakyan, hindi dito. Kasi pag wala itong this way nito, baka mamaya kung ano na mangyari dito, dito sila dumaan or madisgrasya sila. Kaya nilagyan natin ng signboard na this way para doon sila dumaan sa may kabila. So yan, dapat na malaman din yan ng mga dumaraan. Yan ibig sabihin ng signboard na yan, this way. So yun na guys, at maglalakad pa tayo papunta doon sa may taas at ko pa sa inyo yung mga lalagyan ng pin bago natin ito buhusan itong kalsada. So yun na nga,
At makikita ninyo guys itong mga formas natin. Yan, basta hindi basta-basta yan na ano, kasi yan, naka-welding hindi yan guys. Tapos may mga haba yan siya na pare-parehas, tapos idudugtong-dugtong siya. Yan yung itong formas na ito. At saka itong pang-outer. Itong pang-outer natin guys is malapad lang yan siya. Malapad. So malapad siya at wala siyang tawag dito, wala siyang bukol dito sa gitna para ano yun, kasi yung sa gitna, ito yung sa gitna guys, ito yung sa klase ng sa gitna. So ito yung sa gitna, di ba may groove siya, makikita ninyo na may groove siya. So kaya siya may grooves kasi nilalagyan ito ng bakal dito sa may kabilang gilid. Ito, nilalagyan ito ng bakal na 16 mm para maging dowel doon sa susunod nating buhos dito sa may kabila na pwede nating i-kilo ulit papunta doon sa may sa may kabila. So yun yung reason niya kaya siya meron siyang groove itong inner nating formas. Bali 1, 2, 3, 4, mga 4 na piraso, kada 4 na piraso na 60 centimeters o 60 550 ganyan, mga ganyan yung haba niya. Tapos ina-L-bar siya, ina-L-bar. So yun, at nilalagay dito, titalian siya ng tire wire para pagbuhos natin nakadikit na siya. Tapos pag nabuhusan na natin yun at susunod na itong kabila nating bubuhusan, iuunat yun siya guys, iuunat siya para tumuwid naman siya doon sa kabila, para pagbuhos ng kabila yun naman didikit siya doon sa may kabila. So yun na guys ang formas natin na mayroon groove sa inner at sa outer is wala, para diretsuhan lang siya. So yun ang reason ng may groove na nilalagyan siya ng dowel guys, para naman sa tawag dito yung paglalagay ng ng L-bar at dumikit din siya doon sa may kabila. So dito pala guys sa may dulo ng ating PCCP rin na ganito rin. Maglakad tayo ng konti dito. So napakalapad guys, di ba? Napakalapad na ng ating kalsada. So ayan simula dito sa may kabila hanggang sa may kabila siguro mga 5 meters, 5 meters, 10 meters din yan. So napakalapad guys, napakalapad talaga. Akyat tayo dito sa may taas guys. Kada buhos natin or mag-e-end tayo ng project, mag-e-end tayo ng binuhusan natin, end of project na rin. So kada buhos natin at mag-e-end tayo ng binuhusan natin, nilalagyan natin din ng dowel. Ito yung dowel guys na sinasabi. Ito, dowel yan. So itong dowel na ito, nilalagyan natin yan siya para sa susunod na buhos natin, iaangat lang yan, papantayin, tapos yun doon siya kakapit sa kaya nilalagyan siya ng dowel para kakapit yung ating halo. So yun na, di ba? So simula doon sa may dulo guys hanggang dito sa ating huling kasi nagdag nga tayo ng 60 meters. So maraming salamat sa inyo guys sa walang sawang pagsama ulit sa aking video. At pababa na naman tayo at na-share na naman ako sa inyong kahit paano na dito sa aming project. Yun. Tapos pala guys, pag nabuhusan na natin itong kalsada natin itong kalsada, meron tayong tinatawag na shouldering. So ang shouldering, pag na baklas na natin itong mga formas na ito, meron tayong tinatawag na shouldering dito. Yung kalsada na ito, yan tinatawag nating shouldering. So pag nabuhusan na natin itong kabila, meron tayong nilalagay dito na shouldering na graba. Nilalagyan natin ng graba yan, nilalaparan para meron siyang sidewalk, kumbaga. Ganon, sidewalk. So mga 2 meters o 1.5 meters ang lapad niya. So itong kalsada natin is 3.35 plus 1.5, tapos sa kabila ganon din. So napakalapad talaga guys ng ating kalsada. So baba na tayo at napakainit dito sa ating area. So sana sa Monday pagbuhos natin is maganda pa rin yung panahon para mas mabilis nating matapos itong area na ito. At susunod natin yung doon, naputulan natin doon sa may unahan na kalsada.
So pag linggo kasi tayo guys is wala tayong trabaho, no. Lunes hanggang Sabado lang tayo. Tapos kahapon pala sa Sabado, nagpa-hauling din or nagpa-ano rin din tayo ng mga aggregates, no. Nagpaipon tayo doon sa ating iniipunan at kinukuhaan. So maraming salamat pa rin kay Lord kasi binigyan na tayo ng time na makaipon ng mga graba at ma-prepare natin itong mga dapat i-prepare at para sa bubuhusan natin na this week. So maraming salamat sa inyong lahat guys. Ayan, at shout out sa lahat ng aking YT friends. Kay Tita MBTV, Tita Mamalu, Tita MD168, Tita Chris. Yan, maraming salamat sa inyo. Kay Kapitana, kay Ate B9 Vlogging Media, maraming salamat sa walang sawang suporta sa akin. Thank you so much. Yan, maraming salamat sa aking YT friends. Kay sino pa ba? Basta marami akong YT friends na walang sawang nagsusuporta sa akin. Kay Ma'am Pinkay, maraming salamat din. Yan, kay Ate Babes, maraming salamat sa walang sawang suporta sa aking YouTube channel. Kay Tita Felis Cooking Vlog, yan, maraming salamat. Kay Ma'am Astrid, sa lahat ng pumupunta sa aking live guys, maraming salamat. Hindi ko man kayo maisa-isa. So yun na nga guys, hanggang dito na lang ang ating video. So hanggang sa muli, paalam!